Direk Richard and Direk Luis, paano niyo po napalabas yung action and drama dun sa 5 main stars? And paano niyo na-balance yung mga batang Riles bilang hindi lang masyadong action, hindi lang masyadong drama, kung hindi drama action siya? Good afternoon po, and thank you GMA for letting me be part of this project. Salamat po. And sir, dun sa question nyo, nakasulat na siya. Ibig sabihin, it's a team effort, like creative. Maganda yung script. So doon pa lang sa script na papalaran sila kagad yung mga bata, yung mga characters. Actually, well, Richard is the director of this show, and it's really supposed to be action drama. But right now, it looks like an exciting action with young actors. Parang yun ang fresh go on. So, I'm supposed to be, and in fact, the director is to concentrate on the drama aspect. Ibig sabihin yung pagturo ng characters, because yung action is para pag-externalize ng ng kung anong mga conflicts sa kalooban. So very important na kailangan may foundation yung characters, paano sila magkaroon ng motivation yung conflict nila. So, yun ang aking lookout dito sa because dito sa Batang Riles, because ang action elements nitong show na to napaka demanding, very demanding, and so they're saying na magandang combination namin ito ni Direk Richard. Thank you po, Direk Richard and Direk Aaron. Maraming salamat, Aaron. Tawagin naman natin from Manila Standard, Mr. Nicky Wang. First of all, congratulations to the entire cast for this new project. Question lang kay Sir Ronnie. Sir Ronnie? Yes, sir. Parang ito yung inyong comeback, no? Sa showbiz. So gusto ko na yung malaman, what made you say yes to this project? Actually, maraming dumarating. So nagkakataon, siguro hindi ko ma-feel siya. No? Maganda eh. Maraming maganda. But when they offered me this project, nag-zoom kami nila Sir Erwin, Sir Dennis, Lilibet of course, and we had this very nice talk. Kasi minsan nagdi-demand din ako eh. Anong gagawin ko? Anong pwede kong tool? Pakilamero ako sa fight. Honestly, that's my forte. Fight, pakinggan naman ko yan. Minsan tatampong iba eh, but that's how I do it. If I don't be part of it, hindi ko feel nakasama ako. So when they told me, sige direct, tutulong ka, tulong yung mga bata. So, yun na. Kita ka rin mga bata. So I felt yung excitement eh. You know, very important when you do a project. Hindi lang yung pera, hindi lang another project. But yung excitement, yung adrenaline rush, that's what I call it eh. Sa first thing, actually, hindi ako nakatulog. I only have 3 hours of sleep. Excited. Sobrang excitement. Kasi ganun ako pag first time, bumabalik yung dati. Anong gagawin ko dito? Kaya ko ba? Buti, bait ni Direk Richard, parang barkada. So I felt I belong. Yung staff, yung crew, of course, yung mga bosses natin. Ang sarap ng feeling. So, nandun yung gusto ko. Yun yung hinahanap. Of course, yung other projects na naman na in-offer, ganoon din naman. But this time, you're part of it eh. Pag nandun na ako, hindi ako kasama, I don't feel good about it. Pupunta ka na sa set, buka, tapos na. Ang gusto ko, inaalam kung pwede mangyari. Tapos susundot ako, baka pwedeng ilagdag to, pwedeng ilagay ito. Nagsasuggest ako, and they're open to that. Natutuwa ako doon, yung may sense yung sinasabi ni Ronnie, di ba? So, yun ang nagbigay ng kahalagan dito sa project na to. At yung supporta ng network sa amin. And these guys are really great. You know, the cast, parang
wala na eh, walang mataas. Lahat kami pantay-pantay. Siguro yun ang pinaka-importante. You go to the set, everybody's normal. Walang kala mo, mayabang ba to? Mabait ba to? Si Jerry kung muna, kala ko mayabang. Si Jay, of course, nakasama ko na. Masarap na kwentuhan. Parang school, excited ako pumasok. I think that's the word for it. You know, so happy to be part of this. At saka po yung parang yung character niyo parang tailor-fit sa inyo eh. Yung sa teaser kanina, parang meron pa yung training ng mga Realist Boys. So during that, ano po, sa pag-shoot noon, kamusta po yung lima? Ano po nagustuhan niyo sa... Una, siyempre yung gulat eh. I think yung nagugulat sila sa gagawin ko. Kasi tailor-made sa akin to eh. Kasi I teach martial arts by nature, diba? Tuturo sa mga bata. So when I teach them, may mga adlib din ako na may hataw, may tulang, may sindak. So nababahagi ko na magandang yun. Hindi lang sa kanila, pati sa mga viewers. May lessons eh. Yun yung importante rito, no? May matututunan sila. Hindi lang puro forma, yung pinagdadaanan ng mga bata, hinuhugot nila direct. So yung ingredients rin is very important. Makaka-relate ka. Yun ang gusto ko dito. You can relate. Like my role, you know, those instructors, martial arts group, yung mga fans ko, hahanapin nila yung ganito. Hindi yung adorno ka lang na pop in, pop out. But may mission ka. At maganda yung mission ko dito. Kanina, tinanong kayo kung anong may advice nyo sa mga batang Riles. Pero ano naman po nagustuhan nyo sa mga batang Riles during yung parang shooting nyo ng training nyo sa parang voice or... Ako yung unang-una, no, when I teach a student or an artist, I always look at the time, yung oras, kung ano sila narating. Kasi doon makikita kung interesado sila o hindi, at sino papaiwan. You know, these guys, when we push them, I brought some instructors from other discipline, from other styles. When we assess after all the training, sabi niya, brother, maestro, ang mabait ng mga bata. Ang sisipag nila, they don't wanna stop. Yun ang importante, ganado. So sabi ko, uli pa rin natin to, we don't stop sa training. Kahit sa labas, gawin pa rin natin. Kasi, you will carry it parang yung disiplina. How to relate with people, yung respeto, mga gamit nila, hindi lang offensive at defensively. You know, so I'm really proud of these guys. I mean, these guys here. You know, so happy ako to be part of them na binugroom ko sila hanggang sa taping to, hindi lang yung time na nagturo, but also when we do sa set, kami ni Rola, nagkikuntuhan, si Miguel, pati sa buhay, kinikwento ko rin yung buhay. Diba, maraming salamat yung congratulations. Thank you so much. Thank you, Sir Nicky. Ito naman po, dire-diretso tayo from Manila Bulletin, Mr. Robert Requentina. Sir Robert. Okay, magandang hapon po. Kay Mr. Jerry Cabal and Jay Manago. Two questions. Number one, hindi na bago sa inyo ang paggawa ng action movies at drama. So, ano ang naging challenge sa inyo sa series dito? Well, yung challenge na binibigay ko na yung takeaway. Kung ano yung papahami ko gagawa niya sa amin. Challenge taken. I made 49 movies. Starring role lahat yun. So tuwing may gagawin ako mga bagong movies o serye, laging challenge sa akin. Dati kasi, hindi rin ako tumatanggap ng mga serye. Kaya lang, napansin ko, may mga action stars na pag-iiwanan. Dahil sa amin, mahirap talaga tumanggap ng supporting role eh. Hanggang sa dumating sa amin yung panahon na, itong role na to, maganda to, challenge to para sa amin. So, nag-umpisa na ako tumanggap ng mga supporting role. So, yun. So, very thankful din ako sa network at hindi tayo nababakante dito sa trabaho natin. So, ako, trabaho lang din ako ng trabaho. At actually, bago ko gawin itong mga batang release, meron pa talaga akong lolong. Kaya lang unang nag-taping to. So sabi ko, anong pipiliin ko, yung lolong o ito ba? Pag tumawid ako ng lolong, maniwanan na maraming magagalit sa akin. Dito na ako, sabi nila, dito na. And then for my last question, may mga pinaghandaan ba kayo dito na eksena na dapat namin kabangan? Ano bang pwede na share? Well, kami, sa parte namin nila, maestro, kukulab doon sa mga reporte namin, mga actions. So syempre, kailangan paghandaan namin yun. Ano ba yung pwede namin ipakitang bago na hindi pa namin ginawa dun sa mga nakaraan namin isa. Mr. G?
just go with the flow. Very well said, sir. Very well. Just go with the flow. And syempre mga kapuso, natin kalimutan mag-hi din tayo sa mga nanonood online. Ako, ang dami nanonood ng mga kapuso ngayon. Sana po ay nasa mabuting kalagayan. At ngayon naman, dire-diretso tayo. From TikTok, Mr. Pao Canyamo. Ay, Pao. Hello po, good afternoon. First, congratulations to the cast and of course the writer. I have a question for Mr. Roderick Paulate. Thank you po. So, talking about longevity of careers, ano po kayong dapat namin abangan sa inyo dito sa mga batang Riles? And makikita pa rin po ba namin yung side as creative? Actually, ang napag-meetingan namin, kasi pinag-usapan talaga kung paano namin execute yung role ko. Kumbaga, hindi natin kasi may iwasan, hindi ba? Like, kahit anong gawin kong show, may mga hinahanap pa rin eh. So, nagre-request. Honestly, alam niyo naman siguro, kahit yung mga old movies ko na nagawa na, nagte-trending pa. So, parang hindi may alis. Minsan, ako na nag-assert na, pwede ba wala ng ganito? Pwede ba nung nag-meeting kami nila Sir Edwin, diba? Tsaka Sir Dennis, parang ganon. Kaya lang sa shooting, nag-iiba eh. Diba? Hindi talaga mabitawan na seryoso lang. So, lalo na, anak ko dito, ang gaganda, si Lala at Lulu. Parang pag nagsama kami tatlo, parang hindi na pwede, wala yun. Diba? So, nakakatuwaan kami. But ang akin lang, kay Direk, magaling naman si Direk Richard eh. So, tinitipla din at hindi niya pinupush ng talagang kung ano yung napapanood niyo. But later on, I think kung pagbibigyan natin yung mga audience, kasi minsan sino rin nagre-request na hindi ba niya gagawin to, di ba? So, ibibigay natin kung ano yung gusto ng tao. But, hindi tayo aalis kung ano yung talagang goal ng teleserye nito. So, natutunan pa rin yung seriousness, natutunan pa rin yung pakikipaglaban para sa si Choriwana. Pero yung light moment, medyo sinusunod na ni Direk Richard. At maganda naman, at okay naman yung dalawang anak ko. And follow-up lang po, speaking of sa dalawang anak ninyo, kamusta naman po working with them? May na po kayong techniques sa as comedy. Ang gugulo. Hindi, joke. Sweet sila eh, okay? At yun nga lang, yung una kami nakita, parang nakakainis kasi sabi nila, ay, napapanood lang namin kayo. Ganon. Parang tumanda ako masyado. Tawang-tawa ka. Diba? At totoo sinasabi ko, diba? Parang sinabi niya na, hindi pa kami pinangalan, artista na kayo. Parang ganon. Pero hindi, masarap. Masarap kausap. Maganda kasi may matututunan din ako sa kanila eh. Lalo na yung language. Yung bago na ngayon eh. Katulad yung mga naririnig ko sa kanila mga warla, ano pa yung mga ganon. So kailangan lang makipag-usap pa ako sa kanila. Siguro napapansin nila na I pay more attention dito sa dalawa. Because I want to learn. Kasi iba rin eh. Iba na ngayon eh. So iba na yung mga lingwahe noon na ginagamit natin ng Chinese! Diba? Pinalitan na natin. But hindi pa rin mawawala yun. But what is important is, sa lahat ng ginagawa ko talaga, gusto ko, ini-enjoy ko yung show na ginagawa ko. Kasi pag nawala yan, parang hindi maganda ang dating kahit sa katawan at sa isip ko. But this time, I'm enjoying what I'm doing at I'm enjoying the show. It's going to be a good show at alam ko naman na talagang papatok ito at magugustuhan ng tao. Thank you again for another 10. This is my third teleserye sa GMA, kaya I'm very proud kasi hindi naman sila gagawa ng alam nilang hindi maganda. Lagi namang maganda ang iniisip at gagawin lagi ng GMA Network Entertainment. Ayan. Thank you, GMA, for this nice show. Nice show. Salamat po. Thank you, Sir Roderick. Sir Roderick, may nakalimutan. Sir Roderick.